Tayo pong lahat ay yumuko at manalangin sa gabing ito. Lord, salamat o Jesus na kami po ay magkakasama online tonight. Salamat for this opportunity na kami po ay makakapagpalakasan sa pamamagitan ng inyong pong mga salita. Dalayan ko nga o Father God na kayo maging tagapagturo namin. Panginoon, be our speaker, be our teacher. Kung ano man po yung mga problems, mga concerns po namin, mga requests po namin o Father God. Lord, I pray na katagpo ang bawat isa po sa amin, Panginoon, malayang kumilos sa mga espiritu sa aming kalagitnaan at patuloy na kayo po ang maparangalan, madakila sa gabing ito. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang pag-aaral po natin tonight, Leading with Purpose and Integrity. Kukuhanin natin yung ating main verse sa Proverbs chapter 11 verse 3. Sabi po dito ng salita ng Diyos, the integrity of the upright guides them, but the unfaithful are destroyed by their duplicity. Basahin po natin sa Tagalog, sa mga kawikaan. Ang tuntunin daw ng matuwid ay katapatan. So ang nire-refer po dito na matuwid, yung mga tao na tumanggap kay Jesus na Panginoon tagapagligtas ng kanyang buhay. So tayo pong lahat in the eyes of God the Father, since sinanggap na po natin siya na Panginoon tagapagligtas ng ating buhay, lahat po tayo ay matuwid sa paningin ng Diyos Ama. Pero sabi po dito, ngunit ang masama ay wawasakin ng kanyang kataksilan. Yung pangalawang part po ng verse na binasa po natin, it will apply to the unbelievers, sa mga hindi mananampalataya ng ating Panginoong Hesukristo. Pero tayo, naroon tayo sa first line of the verse, sabi diyan, the integrity of the upright guides them. Yan, ang tuntunin ng matuwid ay katapatan. Kaya andun yung faithfulness natin sa Panginoon, na habang nagiging faithful ang Lord sa atin, na constant ang Lord sa atin, so we also remain faithful to God. So for tonight, gusto natin na pag-aralan yung mga different discussion points. Yung una, ano po ba yung role ng isang light group leader or ng isang leader ng isang Bible study or cell leader or namumuno or nagsishepherd ng mga kaluluwa ng ating Panginoon. Pangalawa, leading by example. So paano natin ma-exemplify yung pagiging leader natin sa mga tao na hinahawakan natin. At pangatlo, developing leadership skills within a faith context. So sa pangatlong point, babalansehin natin, kailangan andun yung leadership skill natin, and at the same time, dapat namumuno in accordance dun sa pananampalataya na ibinigay sa atin ng ating Panginoon. So today, magdadive po tayo into a crucial topic, leading with purpose and integrity. Most of my students here or attendees tonight, most of you mga college students or mga youth, mga young professional. At minsan, many of us are stepping into leadership roles, di ba? So minsan, officer tayo ng isang organization or di kaya sa pamilya natin, tayong breadwinner of the family. Minsan sa church natin, tayo po ay worker, leaders, or volunteers, di ba? Whether in your studies, in extracurricular activities, or even in faith communities, minsan nagiging mga leaders po tayo, di ba? So napakahalaga understanding how to lead with integrity and purpose for making a positive impact and reflecting Christ in all you do. Ganda, no? So sa lahat ng ginagawa natin, kung tayo man ay kung tayo man ay nagtatrabaho, kung tayo man ay nasa isang organisasyon, kung tayo man ay nasa simbahan, so we have to make sure na nare-reflect natin yung Christ-likeness ng ating Panginoon. Integrity as a guide. So the upright, yung mga matuwid, those who live with honesty and moral principles, tayo po yung lahat, we are guided by their integrity. This means yung ating mga ethical behavior and yung ating commitment dun sa katotohanan will lead us in making wise decisions and navigating life's challenges. Diba, hindi naman talaga tayo exempted sa mga challenges in life. Kung nasaan ka mang aspeto ng buhay mo, nasan ka mang area ng life mo, lahat po tayo may mga challenges in life. Pero tinuturuan tayo na as we commit to God, nililid tayo ng Lord to make wise decisions. Mga decisions ang ayon sa katotohanan na sinasabi ng ating Panginoon. Kaya nga sinabi na, I am the way, the truth, and the life. Diba? In contrast naman, those who are unfaithful, hindi po tayo yan. Those who are deceitful, sabi dito, they are ultimately destroyed by their own dishonesty.
Kaya minsan 'di ba nagtataka ka bakit ang daming mga kurakot na mga opisyales, kahit na alam nila yung tamang gawin, bakit nagiging deceitful sila, nagiging unfaithful sila. Alam nyo yung main reason doon is wala silang relasyon kay Jesus Christ. It's not about the religion. It's about their relationship with the Lord. So tayo na may relasyon sa Panginoon, we are living with honesty, with moral principles, and we are guided by our integrity na nanggagaling sa Panginoon. Pero yung mga walang Jesus Christ sa buhay nila, sabi dito, their lack of integrity leads to poor decisions and negative consequences. Diba? Siyempre, kapag mali yung decision mo, hindi ka looban ng Panginoon, may consequence yan here on earth, at syempre, meron din yung consequence lalo na sa life after death. Kaya sabi dito, both spiritually and practically. So napakahalaga na we decide in accordance to the very word of the Lord. Ano po bang ibig sabihin ng integrity? Integrity Church is a requirement for leadership because all leadership is based on trust. 'Di ba? If people don't trust you, you can't lead them. So kailangan mawin muna natin yung trust ng mga hinahawakan natin so that they can follow us. The Bible says of David, he shepherded them with integrity of heart, with skillful hands, he led them. Sabi diyan, matuwid na namahala daw si David, na malakad na mahusay, lubos silang kinalinga sa tulong niya at patnubay. So napakahalaga, andun din yung skill, 'di ba? Hindi naman pwedeng maglilid ka ng tao or ng isang organization or sa ating pinagtatrabahuhan or sa ating studies na wala tayong skill. So mahalaga pa rin yung skill. Pero napakahalaga na more than mahusay natin na ginagampanan yung ating tungkulin, naroon yung integrity of our hearts. Kinakalingan natin, tinutulungan natin at pinapatnubayan yung mga tao under us. Katulad ng ginawa ni David. Yan, he shepherded them with integrity. Sabi ng Psalm 78 verse 72. Sabi nga dito sa ibang translation, he cared for them with a true heart. Yung tunay na puso. Kasi ang Lord naman, hindi naman talaga nakatingin sa physical, kundi nakatingin sa ating puso sa Kanya. And sabi diyan, and led them with skillful hands. So nakita nyo, there's a balance na kailangan more than just ginagamit mo yung skill mo to lead people, kailangan andun yung tunay na malasakit. Yung passion mo, yung compassion mo for other people. Remember, yung vision natin is to love God and to love others as well. So, tatlong bagay ang gusto kong ituro po sa atin. Ano po ba yung role? Pag sinabi natin na life group leader, pag sinabi natin na light group leader, cell leader, small group leader, Bible study leader, worker, minister, volunteer, whatsoever, basta leader po tayo or ginagamit tayo ng Lord. Sabi dito, it plays a pivotal role in nurturing and guiding a small community of believers. This role is not just about organizing meetings. Hindi po ito paramihan ng meeting na ina-attendan, paramihan ng programa, ng proyekto, ng ginagawa, 'di ba? But it's about pastoring and mentoring your group members. So napakahalaga niyan. Tayo eventually, 'di ba, na-comfort din tayo. May mga tao na ginamit ang Lord to comfort us, to encourage us, to pray for us, to listen to us, 'di ba? May ginamit ang Lord sa atin. Eventually, tayo rin gagamitin ng Lord to pastor, to mentor yung mga tao na nangangailangan din ng shepherd. Being a life group leader, ang tawag sa atin shepherd. Hindi lang po ito trabaho ng pastor ng church, 'di ba? Lahat po tayo tinawag ng Lord to be a pastor, to mentor yung mga tao na meron po tayong sphere of influence. Guiding your flock towards spiritual growth and deeper relationships with Jesus Christ. Again, yung goal mo is madala sila sa malalim na relasyon sa Panginoon. Madala sila sa paglago nila sa kalagayang spiritual. Hindi para meron kang mapala out of doing that. Halimbawa, magkakapera ka, or di kaya way mo yon para makuha yung kanyang loob at eventually liligawan mo pala siya, di ba? So dapat po, ang goal natin is for them to grow spiritually at magkaroon sila ng malalim na relasyon kay Jesus Christ. Hindi para dalhin sila saan? Dalhin sila sa religion, di ba? Kundi dadalhin mo sila kay Jesus Christ. Amen? Yan, example lang to. Bawa, si Sarah, she is a college student na nagli-lead ng isang life group or ng light group.
She spends time preparing Bible studies. Ganun ang ginagawa ng leader. Hindi ka naman basta nagtuturo. Siyempre, inaaral mo muna yung ituturo mo. And then more than that, she also pray for their members. Kailangan nang ipanalangin yung mga dumadalo ng kanyang Bible study. At dapat available ka rin to listen and offer support. Minsan yung support hindi lang time, 'di ba? Hindi lang prayer. Minsan kung kaya pa natin mag-support ng finances, ng ating skill and ability, ng ating talento, so be it as the Holy Spirit lead you to do that. Sabi dito, her dedication helps her group members feel valued and connected. So dapat ganun, dapat nararamdaman natin, mahalaga pala ako. Meron pala akong kinabibilangan na isang Bible study. Fostering a strong sense of community. Nakapag pala nangailangan ako ng isang community na pwede kong ipag-pray, pwedeng makinig sa akin sa mga oras na pinanghihinaan ako ng loob, meron pala akong malalapitan. Yun po yung goal, yun po yung role ng isang life group leader. Pangalawa, this is very important, leading by example. Alam no church, hindi naman kailangan na you memorize all the Bible verses. Tandaan mo, yung buhay mo mismo, that is a living testimony. Minsan nga, hindi mo naman kailangang batuhan niya ng mga Bible verses, pero masasama mo siya sa gawain ng Panginoon, masasama mo siya sa church kasi nakikita niya sa iyo si Jesus Christ. Leading by example means embodying the values and behaviors you wish to see in others. 'Di ba? Gusto mo na yung kapwa mo, natanggap mo sa sarili mo yung pag-ibig ng Diyos, gusto mo rin matanggap niya yung pag-ibig ng Diyos, 'di ba? Gusto mo na yung tao na yon, naunawaan niya na minahal siya ng Diyos, kaya eventually mamahalin niya rin yung kanyang kapwa. So ine-imbibe mo yung character ni Jesus Christ at yun din yung gusto mong makita to other people. It's about being a living testimony of Christ's teachings. Na si Jesus Christ yung nakikita sa buhay mo. So when you lead by example, more than just saying the words, pero pinuput into practice mo, yung pinipreach mo, you walk the talk, you inspire trust and respect, making your leadership more effective and impactful. Ang tunay na leader is a good follower. Katulad nga ni Jesus Christ, di ba? Naging servant of all siya. It's not about number. Na sabihin mo, good leader yan kasi there are thousands of people na nag-church sa kanilang simbahan. So being a leader, para sinabi na ikaw ay effective and impactful, nakikita sa iyo si Jesus Christ. You lead them by example. Amen. Example, katulad ni John. Si Jano always shows up on time for meetings. Bawa may mga meeting, may mga gawain sa church. On a regular basis, on time siya. Nonetheless, may mga emergency reasons, di ba? He treat everyone with kindness. Di ba? No matter kung anong pinagdadaanan niya sa buhay, kung ano man yung mga issues niya in life, di ba? Pero tinatrato pa rin niya yung kanyang kapwa na merong kindness, kabaitan, and handles conflicts with grace. Ganda nito yung pangatlo, na hindi siya nagte-take ng sides. Halimbawa, nagsumbong sa kanya si A, and then nagsumbong si B, so kinakampihan niya yung isa, then hinahayaan niya mag-away yung dalawa. So dapat yung hindi ka nagte-take ng sides, kundi peacemaker ka dapat. Ginagamit ka ng Lord to reconcile. Imagine, yung tunay na ministry natin is the ministry of reconciliation. Ma-reconcile sila kay Jesus Christ. Sabi dito, si John daw, his actions speak louder than words. Hindi niya kailangan mag-bombard ng mga Bible verses, hindi niya kailangan ipamukha sa mga tao na alam niya cover to cover yung story sa Bible, pero pinapakita niya yung Christ-likeness. Pinapakita niya si Jesus Christ sa kanyang mga ginagawa. At sabi dito, and his group members naturally follow his lead. Di mo kailangan i-compel yung mga tao mo, pero they will follow you naturally kasi nakikita nila sa iyo si Jesus Christ. So that create a harmonious and productive environment. Ang bawat isa nagagamit ng ating Panginoon. Pangatlong point ko tonight, developing leadership skills within a faith context. Leadership within a faith context involves continuous growth and learning. It's about developing skills that align with Christian values such as humility, service, and integrity. Hindi po ito instantly na nasa atin na agad yung humility ng Panginoon, na meron na agad tayo na puso to serve God, to serve others, na meron tayong integrity sa mga decision making po natin. Pero as we go along,
as we study the Word of God, nababago at nababago tayo ng Panginoon. We are changed by the Lord from glory to glory. Kaya nga sabi dito, yung growth na yan, nangyayari yan through mentorship. Kaya napakahalaga teachable tayo eh. Pero halimbawa, pag-attend pa lang ng online Bible study, hindi ka na maka-attend, ayaw mong magbigay ng time. So, hindi ka talaga teachable. So, paano ka mame-mentor? Paano ka makakapag-study ng Bible if without you engaging yourself or without you na merong interest na makinig ng mga ganitong gawain ng Panginoon? At syempre, sa mga practical experiences po natin, nag-grow po tayo dyan. Example, si Maria, she is a young leader. Sabi dito, she seeks mentorship from her pastor or spiritual advisor. Yung hindi siya kumikilos ng sarili niya, kundi meron siyang mentor, meron siyang advisor, then lagi siyang nagtatanong and regularly attends leadership workshops. Hindi niya pinagwawalang bahala yung opportunity na mag-grow siya as a leader. She also dedicates time to personal Bible study and prayer. Napakahalaga niyan kasi baka mamaya always present ka nga sa mga ganitong gawain pero wala ka ng personal quiet time with the Lord. So it will help her make wise decisions rooted in faith na nanggagaling sa Lord. Her commitment to growth not only enhances her leadership skills but also inspires her peers to pursue their own spiritual development. Diba? Ganun yung goal. Dumami yung kamukha ni Jesus Christ here on earth. Imaginein mo na lang sa community mo, kung yan ay nasa isang eskwelahan, kung yan ay nasa isang barangay, lahat ay kamukha ni Jesus Christ. Tingin mo, 'di ba siguro naging napakasaya ng barangay na 'yon, no? Napakasaya ng community na 'yon, walang away, walang mataasan, 'di ba? Kundi nagtutulungan. Amen. Pare-pareho yung pananampalataya sa Panginoon. So yung conclusion natin, sabi ko dito, leading with purpose and integrity is a journey. Journey po 'yan. Kaya nga, kahit na tayo pa ay nasa 131 na Bible study na tonight, ang dami pa rin nating pwedeng pag-aralan, di ba? It is a journey that requires dedication. So, kailangan dedicated lang tayo. And then, nagre-reflect po tayo. At syempre, andun yung ating strong connection with God. Kaya nga sana, more than just attending tayo ng online Bible study, makahanap din tayo ng local church. Ayan, kung may local church ka na, patuloy ka sa local church mo, then attend ka ng ating Bible study. So, para ma-strengthen pa yung connection natin with the Lord. So, as you step into leadership roles, remember po natin, number 1, embrace mo yung role mo fully. Be a shepherd to those you lead. Kung merong pinaalagaan sa'yo, pinapa-follow up sa'yo, pray sa'yo, gawin po natin. Maging shepherd po tayo. Be willing to listen sa mga concerns po nila. Pangalawa, we should lead by example. Our actions will inspire others more than your words. Alam nyo, totoo yan. Sabi ko nga sa inyo, hindi mo naman kailangan na alamin talaga lahat ng Bible verses, kundi kung anong natututunan mo, pinapractice mo, pinapakita mo sa gawa, love in action. So you will lead people to God. Madudraw mo talaga sila sa Panginoon. Pangatlo, sabi dito, commit to continuous growth. Sabi dyan, we need to seek mentorship. Yan, we have to study the Bible and apply what you learn. Kaya nga ako, I actually appreciate yung mga students ko minsan, they ask, nagtatanong talaga sila sa mga decision na gagawin nila, more than nagpapapray sila kapag meron silang gagawin, nag-a-ask sila ng advice, ng counsel kung anong dapat po nilang gawin. So that is very important. Dapat committed tayo to grow continuously. By doing so, you will not only become a more effective leader. Hindi lang goal natin, maging sabi natin na effective akong leader. Pero sabi dito, but also a beacon, an example of Christ's love and integrity in your community. Di ba mas maganda yon? Sabi ko nga sa iyo, hindi naman to about numbers good leader talaga ako, effective leader ako kasi hinahawakan ko hundreds of people. Hundreds of people ang naakay ko kay Lord, something like that. Kundi ikaw mismo, dapat example tayo ng pag-ibig ng Diyos to others. Let's strive to lead with purpose and integrity, making a lasting impact on those around us. Yan. So sa application natin, gusto ko magbigay ng points patungkol dito sa verse na to. 2 verse lang yung binigay ko sa inyo, diba? Isa sa Proverbs. Then ito, John 14 verse 15. Sabi diyan, if you love me, keep my commands. Pero ang tanong, ano kayang commands ang tinutukoy dito ni Jesus Christ? Ito ba yung 10 commandments? Or ito yung command to love? Siyempre yung command to love. Kasi nga, di ba, ang iniwanan sa atin na greatest commandment ng Lord
to love God and to love others. In this verse, Jesus is speaking to His disciples. Ang kausap dito ng Lord, mga mananampalataya katulad po natin. He emphasized that genuine love for Him, kung talagang mahal mo ang Lord, mapapakita mo raw yun sa pamamagitan ng pagsunod sa Kanyang mga turo. So kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang naman tayo basta nag-aaral ng salita ng Diyos. Naka 130 plus topics na tayo. So sana, somehow, may mga natutunan tayo na na-apply na natin sa buhay po natin. It's not about to simply profess love for Jesus. Nasasabi mo, I love Jesus. 'Di ba? Or the Lord Jesus Christ love me. Hallelujah, hallelujah. 'Di ba? Ang tunay na pag-ibig is shown through actions that align with His commands. Paano mo mapipreach, paano mo sasabi na pinupuri mo ang Diyos, pero ang ginagawa mo naman, hindi sang-ayon sa pagpupuri sa Panginoon. Nakikita po yan sa ating actions. So, kailangan laging align yung ginagawa po natin sa sinasabi ng ating bibig. Yun po ay tunay na pag-ibig. Ang key points ko dito, dalawa. Una, love and obedience. Si Jesus Christ, He equates love with obedience. If we truly love Him, sabi dito, we will naturally want to follow His teachings and live according to His will. Itong gusto ko emphasize we will naturally. 'Di ba? Ganda naturally. Ibig sabihin, without anyone telling us to do this thing na tama nating gawin, pero natural na natin siyang gagawin. Halimbawa, every Sunday, pag atin ng church, di mo na kailangan na i-follow up ka. You will naturally attend churches, 'di ba? Or church every Sunday. Yung online Bible study, you will naturally attend Bible study, 'di ba? You will naturally spend time for praying, listening the word of God, 'di ba? Pagbabasa, pagme-meditate ng salita ng Diyos. You will naturally love others, 'di ba? Without someone telling you to do that. Kasi nga, yun yung tunay na pag-ibig. Kailangan merong application. Pangalawa, commands of Jesus. These include all of Jesus' teachings, but they are often summarized in the greatest commandments. Sabi ko nga, to love God with all our heart, with all our soul and mind, and to love our neighbors as ourselves. Kaya nga yung vision ng ating church, diba? To love God and to love others. So kailangan yung command of Jesus Christ to love na imbibe po natin as Christians. So, paano natin nare-relate yung binasa po natin to loving God and to love others? Paano ba pag sinabing loving God? When we love God, tandaan mo church, para sa atin po ito, we prioritize His will above our own. Bawa, may project ka. Kung may project ka, syempre mag-spend ka ng time for your project, pero alam mo sa sarili mo na priority mo dapat si Lord kapag Sunday. 'Di ba? Kahit na marami tayong ginagawa, kahit may trabaho tayo, 'di ba? Priority natin ang Lord kasi we love the Lord. We submit to God. We prioritize kung ano yung kalooban ng Lord sa buhay po natin. This means obeying His commandments, which are designed to guide us in living a life that honors Him. Lagi ang goal mo, eto bang gagawin ko? Will it honor the Lord? Ito ba ay makaka-glorify sa Panginoon? So, paano ko mapapakita na mahal ko ang Diyos? Sa pamamagitan ng worship. So, mag-worship ka sa Panginoon. Prayer, 'di ba? Pag-attend ng mga fellowships, mga Bible studies, katulad ng ginagawa natin tonight, and living a life that reflects His character. So, more than just pinapakita mo talaga externally yung pananampalataya mo sa Panginoon, tumataas ka ng kamay, lagi kang always present. Sabi dito, kailangan yung buhay mo. Nakikita talaga yung character ni Jesus Christ. Amen? Pangalawa, loving others. Jesus taught that loving others is a natural extension of loving God. When we obey His command to love our neighbors, we are fulfilling His teachings and demonstrating our love for Him. Tandaan mo, the Lord Jesus Christ loved us first. Una tayong minahal ng Diyos so that we could also love other people katulad ng pag-ibig sa atin ng Panginoon. Kaya equally important po yan that we love God. Kung tunay po nating mahal ang Diyos, syempre naturally mamahalin din po natin yung ating kapwa. So yung John 14 verse 15 na binasa po natin calls us to a higher standard of love. Tandaan, no? Ang niya, taas. Higher standard of love. One that is active and obedient. Hindi po siya nakasandig or
naapektuhan ng ating mood. Di ba? Halimbawa, may mood swing tayo, wala ako sa mood ngayon. Di ba? So, kailangan yung ating pag-ibig active yan at patuloy tayong obedience sa Lord kahit anong sitwasyon natin sa buhay. By keeping Jesus' commands, we demonstrate our love for Him and fulfill His call to love God and to love others. Yun po yung tunay na essence of leading with purpose and integrity. Tayo pong manalangin. Panginoon, salamat o God na tinuruan nyo kami tonight to lead. Salamat Panginoon that we are already leading with purpose and integrity at na-imbibe po namin Lord Jesus Christ ang inyo pong character sa aming mga buhay. Salamat Lord God na tinuruan nyo kami ng higher standard of love, to love God and to love others. Alam namin, Panginoon, na in this journey, lahat po kami, gagamitin niyo po mightily in your very purpose, kung ano man po yung ministry, kung ano man po yung calling na inihanda niyo po para sa amin, O Father God. We pray, Lord God, na magawa po namin ito sang-ayon sa inyo pong kalooban. Sa inyo, Lord Jesus Christ, ang papurit pagsamba sa pangalan ni Jesus. Amen.